Good morning po sa bawat isa. Pakibati nga po ang inyong katabi. Magandang umaga. Good morning po sa bawat isa. Salamat po at kayo nakadalo sa ating pong gawain sa umaga pong ito. Sa ngayon po, ang ating pong topic is Journey Up to the Mountain. Ito po ay makikita natin ang ating teksto sa aklat po ng Luke chapter 9 verse 28 to 36. Lucas 9:28 to 36. Ganito po ang sinasabi. Makalipas ang halos 8 araw, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Habang sila'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang kanyang kasuotan ay nagniningning sa kaputian. Verse 30, biglang nagpakitang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na ang mga anyo ay nakasisilaw din. Sila'y nakipag-usap kay Jesus tungkol sa nalalapit niyang kamatayan na magaganap sa Jerusalem. Natutulog sina Pedro noon, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nakasisilaw ang anyo at may kasamang dalawang lalaki. Verse 33, nang papaalis na ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, Panginoon, mabuti po at nandito kami. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya ng matakpan sila ng makapal na ulap at sila'y natakot. Verse 35, isang tinig ang nagsalita mula sa ulap. Ito ang aking anak, ang aking pinili. Pakinggan ninyo siya. Nang mawala ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. Hindi muna ipinamalita ng mga alagad ang kanilang nakita. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, kami po'y nagpapasalamat sapagkat ang bawat sa ilinako mo upang ipahayag sa bawat isa ang iyong kalooban. Amang banal, hinihiling po namin na bigyan niyo po ang bawat isa ng karunungan. Bigyan niyo po kami ng kaisipan na malayang tanggapin ang iyong mga salita. Hayaan, Panginoon, na ang pakikisya ng Santong Espiritu ang siyang mamalagi sa aming kalagitnaan. Patuloy na kami pagtagumpayin. Ikaw, Panginoon, maluwalhati sa aming makita. Salamat, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, ang pamangkin nga po ng ating pag-usapan is Journey Up to the Mountain. Taas nga po ang kamay ng mga nakaranas ng umakyat ng bundok. Literal na bundok. Yung naka-experience po. Baka akala mo bundok, burol pala yun. Ano po, lilinawin ko na ibang burol. Yan po yung mga anyong lupa. Akala mo bundok, burol lang pala. No, mali po yun. Ibang bundok. No? Okay, salamat po sa naka-experience. Sino po yung gustong maka-experience umakyat ng bundok? O yung iba pangarap na lang, hanggang movie na lang ako. O hanggang search na lang ako. Okay. So sa mga nakaranas po ng pag-akyat ng bundok, ilang oras po ba ninyo itong inakyat? May oras po ba? Meron naman, brother, kalahating oras. Bundok na po yun sa kanya. Kalahating oras. Masyadong malapit po yun. Ako, baka paglalakad mo pa lamang po yung sa paanan, hindi ka pa umaakyat. Nasa paanan ka pa lang, hindi ka pa umaakyat. Okay? Yung iba po naglalakbay ay araw, papunta doon sa bundok. Ano po? Iba naman oras. So, sabi po, at habang kayo po ay papaakyat ng bundok, ano ang inyong nararamdaman? So, ilalagay po natin yung ating sarili sa oras na ito, yung sarili natin sa pag-akyat ng
bundok. Ito po ay masasabi sa mga taong nakaranas umakyat ng bundok. Akala ko nga po nung una, joke lang yon na kapag ikaw ay aakyat ng bundok, ang tuhod ay abot sa dibdib. Dahil imposible yun, maglalakad ka sa bundok, ang tuhod abot sa dibdib. At ang putik ay wala lang sa hindi talampakan, kundi nasa iyong sa pigi mo ba? Sa point mo, natin yung putik. Nung ma-experience ko, totoo pala, akala ko po, biro yun. No? So, makakapasok po kayo sa mga butas na maliliit na dapat na hindi mo daanan, pero makakadaan ka sa ayaw sa gusto mo. Ano po, makakadaan ka. Sabi ko, totoo pala, akala ko joke lang yun. Na? So, ano po yung nararamdaman? Kayo po ba sa pag-akyat ay excited? Aakyat po kayo ng bundok? Sa mga naka-experience po? O excited ba kayo? Hindi lang. Hindi po kayo excited. No? Okay. So kung excited, salamat po. Kung yung iba naman po na ang nararamdaman po nila, sila po ay nalulungkot. Nakakalungkot bakit ang bundok? Sila ay puno ng bighati pag-akyat ng bundok. Ano po? Bakit ako'y napasama pa dito? Ano, parang habang daan, naglalakad ka, ako'y sising-sising. Bakit pa kasi niyaya ako ni ano? Kaya lang kung ganito na palang aabutin ko, napakadulas. May ahas pa. No, puro reklamo. Yung iba excited, nakasama sa buhay niya, sige. May kasama ka na bumabalintong pababa. Bakit tuloy? Bilis! Ang hina mo naman, asa na po yun. May kaldero, takip, nahuhulog. Bakit? Huli-huli pababa. No, i-imagine po natin yung pag-akyat sa bundok. Yung iba nga po ay nagsisisi, bakit ako napasama sa pag-akyat? Yung iba po ay napilitan lamang pag-akyat dahil sa iyong kaibigan. Yung iba po ay parang sumusuko na, hindi ka pa nakakarating, sumusuko ka na. Ano kaya nga po kami nagdadala ng white flower, baka nahihilo na yung kasama namin sa daan, di na kaya. No? So yung iba nga po nakaka-experience ng reklamo habang naglalakad paakyat at nang makarating kayo po sa taas ng bundok at mamasdan ang ganda ng tanawin, ano ngayon ang pakiramdam mo? Ano po yung naramdaman niyo? Makarating na kayo doon sa tuktok. Ano? Salamat. Ano pa? No? Diba? So, nung ang fog ay dumadampi na sa mukha ninyo at yung kasama mo hindi mo na makita, nasaan na yun? Ano kaya yung pakiramdam mo? Ay, dahil kung di pa lang layo sa akin, nasaan na yun? Hindi mo makita. So, may mga experience po tayo na pag-akyat ng bundok. Ano po? Iba't iba po yung karanasan. Maaring umakyat po tayo ay ang panahon ay mainit, pero pagdating mo sa bundok, nagbabago po yan. Nagbabago ang panahon. Hindi mo alam po ulan pala. Yung katanghaliang tapat dito, pag nandun ka sa bundok, yan po ay madilim. Sa may mga puno. Akala mo, mainit din hindi po, hindi mo nasisikatan ng araw yung lilim yan. Ano po? So, yung iba po nakakaramdam ng takot, baka raw may anaconda, lamunin kami. No, yung iba po hindi makatulog ng gabi. No, totoo po. At yun po iba sa aking karanasan, talagang yung aking pong combat shoes ay mga ano po yun, may tubig. Pati yung aking medyas, pinipiga ko po yun. Sa gabi talagang ginaw na ginaw. Ano, kailangan mong pigain yung medyas. Ano? Kasi susutin mo yung bukas yun. Ang giniginaw pa talaga habang nasa bundok. So bago po ako magpatuloy, nais ko pong ipabatid sa inyo, ano po ba yung ating layunin? Paki-flash nga po Pastor Elvin ang ating layunin sa ating pagpapatuloy. Ayan. Ang layunin po natin una ay malaman ang kahalagahan ng pakikinig at pananalangin. Pangalawa, maunawaan ang hirap na daranasin ng Panginoong Hesus. Pangatlo, mapakinggan ang tinig ng Diyos. Yan po yung ating layunin habang tayo po ay aakyat ng bundok. So, samahan niyo po ako sa maikiling oras ng aking pagtuturo. Ang plano ko po is 10 minutes lang. 10 minutes lang and 1 hour. No. So, huwag po kayo mainip.
magsasahin pa tayo. Baka iba po nag-isip sasahin na ako. Tagal ni brother. Kasi akin pa ng bundok, introduction pa lang yun. Kalahating oras pa lang, akin pa lang. Ano po kasi iba, ang pag-akyat ng bundok, akala mo, feeling mo, habang tumatagal, doon mo malalaman sino ba yung tunay mong kasama sa pag-akyat po ng bundok. Okay, salamat po sa inyong pakikinig. So, yung nabasa na pong salita, ayon po sa Lucas, chapter 9, verse 28, isang verse po pa lang tayo ha. Makalipas ang halos 8 araw, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Sinama niya sina Pedro, Juan, at Santiago. So, ano po ang layunin ng pag-akyat nila sa bundok? Manalangin. Okay. So, kailangan po natin, kasi kung titingnan po natin yung objective natin, number 1, malaman ang kahalagahan ng pakikinig. Pag hindi po kayo nakinig sa guide ninyo patungo sa bundok, kayo po ay mapapahamak. Amen po? Sa mga naka-experience po doon. At doon sa gustong mangyaring umakit ng bundok, meron po kayong guide. May trained guide. Ano po, mamaya hawak ka na hawak sa puno, hindi mo alam, yung pala ay makati sa iyong katawan. Ano po, baka mamaya may limatik na po pala kayo sa mata ninyo, yung binta. Hindi nyo po alam. Ano? Lahat po yan. Inaano po yan, binabanggit po yan bago pa umakit ng bundok. Okay, makalipas ang halos 8 araw. So ayon po sa verse 28, makalipas ang halos 8 araw. Ano po ba ang nangyari ng panahong iyon? Kaya balikan po natin ang kaganapan. Ano ba ang naisipangawa ng Panginoong Hesus sa mga alagad? Balik po tayo after 8 days. Halos 8 araw. So basahin po natin Lucas chapter 9, verse 18. Ayan, Lucas 9 verse 18 to 22. Basahin ko po. Isang araw, habang si Jesus ay nananalangin mag-isa, lumapit sa kanya ang mga alagad. Tinanong sila ni Jesus, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino raw ako? Sumagot sila, ang sabi ng ilan, kayo si Juan, na tagapagbautismo. Sabi po ng iba, kayo si Elias. May nagsasabi namang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong unang panahon. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong niya sa kanila. Kayo po ang Kristo na sinugo ng Diyos, sagot ni Pedro. Mahigpit na itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sabihin ito kanina man. So ano po yung binabanggit ni Pedro dito? Ano po yung pinapakita dito? Ito po yung identity ni Jesus sa verse 20. Ano po? Siya po yung Son of God. Kayo po yung Christ, the Messiah. Ano po? So, again, yan po yung sa pakikinig ha, alam ni Pedro na si Jesus yung Messiah. Siya yung Messiah, siya yung Kristo. Ano po? Magmali na po sa atin. Sa verse 22, sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao dapat magdanas ng matinding hirap. Itatakwil siya ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay ipapapatay nila, ngunit sa 3 araw ay muli siya bubuhayin ng Diyos. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino magdagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangan takwil niya ang kanyang sarili upang pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung mapahamak naman ang kanyang sarili. Kapag ako at ang aking mga salita ay kakahiya din naman, ikakahiya rin siya ng anak ng tao pagparito niya, mataglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ang mga banal ng anghel. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, may ilan sa inyo ditong hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang naghahari ang Diyos. So ano po yung pinapakita dito sa verse 22? Ito po yung
Passion of Christ. Ito po yung paghihirap na magaganap kay Jesus Christ sa Jerusalem. So, binabalik lang po natin kasi hindi po natin maiintindihan ang verse 28 kung hindi natin babalikan yung nakaraan. Ano po, malinaw po ba? Nakakasabay po kayo? Ano po? Mamaya pa po ang ano natin. Nahanapin lang. Nasa first verse lang pa lang po tayo. Okay. So, sabi po doon, sa verse 22, yun po yung Passion of Christ. And then, ito po sa verse 26, ito po yung binabanggit yung glory. Glory ng Lord. Ano po? Ano yun? Kapag ako at ang aking salita ay kakayanin niyo, makakayanin siya ng anak ng tao, pagparin niya na taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. So ito po yung mangyayari sa second coming. Ano po? Pinapahayag na po ni Jesus. Kaya nga po, sa ating pong objective, malaman ang kahalagahan ng pakikinig. Ano po? Malaman po natin yung kahalagahan ng pakikinig. Kasi po, may mga tao po sa atin na nagpapahayag po ng kanya pong damdamin, o kayang kanyang nararanasan, pero nanineglect po natin. Ano po, hindi po natin napapansin. Paglipas ng ilang araw, maring araw na ito, okay sa iyo. Makikidalamhati ka, makikiluha ka, makipray ka, pero after next day, wala na sa isip mo yun. Hello po. Nangyayari po ba? Ay, patay na pala si ano? Nung nakakausap ko lang yun eh. Akala ko nagbibiro lang, totoo pala. Kasi hindi mo namalayan na totoo pala yung kanya sinasabi. Hello po. Kuha po natin. So, mahalaga po yung pakikinig doon sa iyong kausap. Bakit ako sinasabihan ito? Ay, mapalad ka kasi ito yung pinagsasabihan. Ako, dahil may layunin siya sa iyo. So, tingnan po natin. Nung reaction po naman ni Pedro, nung malaman niya na si Jesus pala ay mamamatay. Ano po mamamatay? Tingnan po natin sa aklat ng Mateo 16:21-23. Matthew 16:21-23. Ganito po ang sinasabi. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatay, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Dinala, ito po yung reaction niya sa verse 22, dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan. Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos kailan may hindi yan mangyayari. Verse 23, ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, umalis ka sa harapan ko, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Yun po yung reaction ni Pedro. Hinilan si Jesus sa isang tabi, pinagalitan. No, minsan imagine ko nga po, sabi ko nga sa akin sarili, walang galang. Ano po? Kasi yung Panginoon sasabihin, hilahin mo sa tabi. Tapos pagsasabi, pagagalitan mo ko. So kung sabihin natin teacher at saka estudyante, hinila mo si teacher. Alam mo teacher? Hindi pwede yan. Di ba? Yung parang walang respect. Ano, yung pag-aalak mo doon sa kausap mo na master mo. No? Diba po yun? Ngayon, i-relate po natin sa ating pong sarili. Ngayon, ano man po maging reaction mo kung may mahal ka sa buhay na tila bang nagsasabing malapit na siyang pumanaw sa mundong ibabaw. Ewan ko pong may experience kayo ganito. Kapag may tao pong nag-open sa'yo, malapit na ako mamatay. Baka sabihin po natin, aba, teka, ibang usapan na yan, brother Lito. Ngayon pa namang maganda ang takbo ng iyong hanapbuhay, negosyo, relasyon, walang paglagyan ng kaligayahan, smooth po ang lahat ng bagay, umaayon sa target ng pinansyal na wala nang hihilingin pa. Huwag naman ganon. Walang ganyan. Walang ganyan. Walang iwanan.
Ano po? Ang kaligayahan na iyong nararamdaman ay napapalitan ng kalungkutan at kabigatan. Marahil ganoon din ang nararamdaman ni Pedro kung kaya ganoon ang kanyang reaksyon. Ngunit ito po ay taliwas sa layunin ng Diyos, sa layunin ng tao. Bakit po? Dahil para kay Pedro, okay na ang lahat. Dahil kasama nila ang Panginoon at wala nang kailangan pa. Ano po? Okay na lahat, Lord. Okay naman, kasama na namin kayo. Ano parang, huwag naman, okay na. Maging sa buhay po natin. Yung flow ng business natin, yung flow po ng ating relasyon sa ating kapwa, kung kailan nagkabalikan kayo, yung pala, iiwan mo rin pala ako. Hello? Hindi po hugod yun. No? Okay. So, maaaring ilagay po natin yung ating sarili sa kalagayan ng ating Panginoon and even po sa ating kapwa nakaka-experience ng ganitong kalagayan, yung kabigatan na kanyang nararamdaman. So, sabi po sa verse 28 ng aklat ng Lucas 9, balik-balik lang po tayo. Makalipas ang halos 8 araw, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan, at Santiago. So, ang bawat isa po sa atin, minsan nga po, hindi mo nararamdaman yung feelings ng iyong kasama. Ano po, hindi mo nararamdaman yun. Kasi, okay na, kung mamatay ka, pakialam ko naman. Ayun po ba tayong ganun? Ay, mamamatay ka na, salamat naman. Ayun po, ay, mababawasan na rin naman. Siguro may matinding galit yun, mali yata na pagsabihin mo. Ano po? So, yung iba po ay relax lang sa kanya, wala lang yun. Complacent ka. Ano po? Dahil hindi man ikaw po yung nagsasuffer ng kanyang kabigatan, nakakalimot po tayo, aminin po natin at hindi. So, ang bawat isa po sa atin ay may dahilan at kabigatang pisikal. Maaaring sa pisikal mo, meron kang sakit, meron kang karamdaman. Ang kabigatan mong ito ay emosyonal, maaaring kabigatan mong ito ay spiritual, pinansyal, at iba pa. Dahil sa hirap ng iyong nararamdaman, need mo mapag-isa minsan. Hello po. Dahil sa kabigatan, gusto ko mapag-isa. Ayoko may kausap. Lalo ka na. Hindi mo pwede sabihin na gano'n, ano? Gusto ko mapag-isa. Kasi loner ka eh. Minsan gano'n po tayo. And even po ako, ayoko may kausap. Hindi masalat na panahon. Kasi ako at ang Diyos lang po yun. Ano? So, dahil sa hirap na yung nararamdaman, kailangan ng mga pong mapag-isa. Bigat na bigat ka. Sino ba pwede kong pagsabihan ng aking nararamdaman? So kaya po, ang iba po, pupunta ng bundok. Ano po? Pupunta ng bundok. So sabi po, hindi ka pupunta sa bundok nang walang dahilan. Bakit ka pupunta sa prayer mountain? Sino pong nakapunta na ng prayer mountain? Hindi po ako. Pinapatas ko lang po kayo. Hindi pa po ako nakarating doon. Ano po? Bakit ka pupunta ng prayer mountain? Mahirap po ba yung pag-akyat doon? Hindi ko po masasabi kasi di ba ako nakarating sa prayer mountain? Hindi pang bundok po ang aking inakyat. So bakit ka pupunta sa prayer mountain? Magso-soul searching ka ba? May malaking kasalanan ka ba? Ano ang iyong kabigatang dala-dala sa puso mo? Bakit mo umakyat na kasama sila? May gustong umakyat na mag-isa, may gustong may kasama. Ano po? Kay Jesus, ang ginawa po niya, isinama niya yung tatlong alagad. Ano po? Yung tatlong alagad. Gusto niya isama yung tatlo. May sa magkakaibigan po, minsan magsasama yan. Kung samahan niyo, pupunta tayo ng bundok. Alam po? Andiyan pa po kayo? Kikinig po kayo? Ayan, bawal matulog, wag lang maghihilig. Ano po? Okay, so si Jesus, isinama po niya yung tatlong alagad. Bakit hindi isinama ni Jesus yung other na mga disciples?
So yung tatlo pong yun, si Pedro, si Juan, si Santiago, sila po yung bumubuo sa inner circle ng 12 disciples. Yung tatlo po, si Pedro, si Juan, at si Santiago. So kung babalikan po natin yan, sa aklat ng Lucas chapter 8 verse 51, ganito pong sinasabi, ito po yung pagpapagaling sa pagbuhay ni Jesus sa anak po ni Jairo. Sabi po sa verse 51 ng chapter 8, pagdating sa bahay, wala siyang isinama sa loob kundi sina Santiago, Juan, sina Pedro, Juan at Santiago at ang mga alagad at ang magulang na dalagita. So sa una pa lang po, tinawag na po si sino? Juan. Pedro, Juan, Santiago. Kaya din po sa pag-akyat ng bundok, sino pong tinawag? Si Pedro, si Juan, si Santiago. Sila pa rin tatlo yung tinawag. So papaano naman yung iba? Iniwan po yung ibang mga kasama. So sila po yung tatlo na bumubuo ng inner circle no disciple. Kuha po natin. So ang bilog po, yan ay mayroong inner, may outside, inside. Ano po? Sila yung bumubuo sa loob. Ano po? So sa inner circle. So ano po ba ang ginampanan ni Pedro? Si Pedro po ay, after na si Jesus po ay mamatay, umakyat sa langit, si Pedro po ay naging great preacher. Si Pedro. Si Juan po ay naging great writer. Ano nang nangyari kay Santiago? Si Santiago po, ang kauna-unahang disciple ni Jesus Christ na namatay, pinugutan ng ulo, napugutan ng ulo ni Herodes. Yan po ay sa aklat ng Gawa. So yun po yung faith niya. Pinakita niya, ano kung mamatay ako, bubuhay naman ako ni Jesus sa huli panahon. Okay. So dito po, sa verse 28 pa rin po tayo. Ang bundok po, sabi dito, makalipas ang halos 8 araw, makiat si Jesus sa bundok. Ang bundok po na tinutukoy dito ay hindi po pinangalanan ni Lucas. Ano po? Hindi pa po tayo maalis sa isang verse, doon pa lang po tayo sa verse 28. Kaya po, kanta-kanta po tayo na. Okay, sa bundok po ito, kung titingnan po natin sa mapa, sa lugar po ba na andon sila, Jesus on that time, sila po ay nasa Cesarea ng Pilipos. Ano po? Kung titingnan po natin yan. Ano po? So, nasa Cesarea po ng Pilipos, yan po ay sa aklat ng Matthew 16, verse 11, kung titingnan po natin sa Bible. Sila po nasa Cesarea ng Pilipos, kung saan ang malapit pong bundok doon, kung titingnan po natin sa mapa, ito po ay Mount Hermon. Pero hindi po ito dinitalye ni Lucas dahil nga po, ang gusto ng manunulat na si Lucas ay ang maitaas po ay ang Panginoong Hesus, hindi ang bundok. Malinaw po. Diba kung tayo po magpo-post ka, nag-selfie ka, umakit ka mo doon, dito ako sa Mount Fuji. Sa lugar po yun? Sa Japan. O, diba pinagmamayabang mo? Dito ako, basta dito ako sa bundok, hibok. Sabihin lang diba, unknown. Hindi nila alam yun. Akala ko nga, wala akong Mount Hibok-Hibok, meron pala. Alam ko, joke-joke lang yung pangalan. Pero totoo po may bundok. Mount Hibok-Hibok. Akala ko, joke-joke lang ako. Pero ang sinerch ko, meron pala. So, totoo pala yun, hindi pala yung joke. Okay, so sila po from Cesarea ng Pilipos, malayo pa po sila sa Jerusalem. Hindi pa po nagaganap, kaya po sila ay maglalakbay pa lang patungo sa Jerusalem. So, bago po pagkakit na yun, dala-dala na po ni Jesus yung bigat. Ano po? Bilang tao. Ano po? Bilang tao. Si Jesus po ay totoong Diyos, totoong tao on the time. So, bilang tao, may kabigatan. Sabihin pa naman sa iyo, doktor, ay mamamatay ka na after 6 months. Ano kayo pakiramdam mo? Kahit anong yaman mo, mamamatay ka na after 6 months. Di ba bigat na bigat ka na? Pwede sabihin, doktor, isa na lahat ng yaman ko, pwede ba pagalingin mo ako? Hindi mangyayari yun. Di ba bigat ng bawat araw, bawat sandali ng iyong buhay, naroon po yung kabigatan. Gayon din po nararamdaman ni Jesus na kanya pong gagampanan sa Jerusalem. So, sinama po niya nga si Pedro, Juan, at Santiago. So, kapag isinama ka ng iyong master,
ng Panginoon. Di ba kayo po ay special? Feeling mo, special ka, kasi ako isinaman. Sa 12, kami yung 3 isinaman. Di ba? Kung ilagay po natin sa school, ay sila yung top 3. No? So, alam ko po, naikwenta ko na sa inyo, no? Nung kami po college, first year kami po nasa 126. First year. Pagdating po ng 4th year college, kami po ay 10 ang natira. 10. Kaya sabi ng kaklase, kami po 8 lalaki, 2 babae. Sabi po ng kaklase kong babae sa kanyang nanay, Ma, kasama ko sa top 10. Ay, dito ang tuwa naman na, may pinamalita sa barangay. Alam mo yung anak ko, sa college, kasama siya sa top 10. Ay kami naman tawa ng tao, bakit? Hindi alam ng nanay kung gaano kami karami. Kasi kami nga po ay sa 10. Mapahuli ka man sa number 10, kasama ka pa rin sa top 10. Biruin mo yun. Kami po ay nagkakaluluha sa katatawa dahil pinagyabang pa nung nanay, kasi hindi nga po alam ng nanay na kami po ay sa 10. Okay, kahit naman po ako magpabanjing-banjing, kahit nakita number 10, top 10 pa rin ako. Happy po ba? So, gano'n. So, habang sa verse 29, habang sila'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang kanyang kasuotan ay nagningning sa kaputian. So, nung time po na si Jesus ay nananalangin, nagbago po ang kanyang anyo. So, ang ginamit po ni Lucas po dito ay hindi po yung word na transfiguration, kundi po metamorphosis sa wika pong Griego. Ano po? Bakit po metamorphosis, hindi transfiguration yung ginamit? Dahil po, sa mambabasa po ni Lucas ng mga Griego, ay posible pong isipin ng mga Greek, sa mga, alam po sa Greek mythology, na ang God nila, yung mga goddess po nila, na nagpapakita, yung kwento po ba ng Diyos nila na nagpakita sa tao, ay same lang din na kay Jesus. So yung ginamit po na term ni Lucas po dito is metamorphosis. Metamorphosis po. Ang gumamit po ng term na transfiguration ay si Matthew at saka po si Mark. So, dahil po si Dr. Luke, ang iba po niyang reader is mga Greek. Alam niyo naman po ang mga Greek. Yan po yung mga philosopher. Yan po yung talagang matalino. Ano po? Yung mga Griego. So, ang gusto pong ipaatid ni Lucas, magkaiba yung Diyos niyo sa Diyos namin. Mas mataas ang Diyos namin. Tunay na Diyos, si Jesus, unlike ng sa inyo na mga goddess. Ano po, na paniniwala po ng mga Greek, no? Nagliwanag yung mukha. Habang sila'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang kasuotan ay nagningning sa kaputihan. Ang pagningning po ng mukha, ito po ay isang halimbawa ng naganap po sa panahon po ni Moises na katagpuin po siya ng Diyos sa Mount Sinai, sa bundok Sinai. Ano po, saklat po yan ng Exodo, nung pag-alis po nila. So, habang si Moses po ay kausap ng Panginoon, nung pagbaba po niya, hindi niya alam na siya po pala ay nagniningning ang kanyang mukha. Nagniningning. Kung tayo naman po dito, lahat dito, ano kaya, paglabas natin dito sa church, lahat po tayo nagniningning ang mukha. Ano kaya ang isipin ng mga tao sa kalsada? Hello? Ano po? Tatakot po ang tao. Ganyan din po ang nangyari nung si Moses po ay bumaba sa bundok ng Sinai. Natakot po, maging yung kanyang kapatid. Si Aaron natakot din. Bakit nini? Ano ito? Ibang klase ito. Yun po yung Shekinah glory. Ano po yung liwanag. Kaya po nagbago po ang physical na ano ni Moses. Tumanda po. Bumuti ang buhok. Nagniningning. Ano po? Ganun po siya. So si Jesus, ganun din po. So yung prayer po niya, kaya nga po, balik tayo doon po sa ating objective, maunawa ng kahalagaan ng pakikinig at pananalangin. Dahil bigat na bigat siya, kailangan kang mag-pray. Yung prayer po niya, kung paano si Jesus po ay nagbago, ganyan din po yung pananalangin sa buhay po natin. Tayo po ay babaguhin ng Diyos sa pamagitan ng ating pananalangin. May nagbabago po sa atin. Amen po.
ang kalooban mo nagbabago. Yung gawin mo, kilos ka lang, yan po yung nagbabago. Sino nagbabago? Yung Diyos. Dahil sa pagiging mong mapanalangin, may binabago ang Diyos sa iyo. Kung ikaw ay nagpe-pray ng 5 minutes ngayon, maging 10, 15, 20, 30, 1 hour, 2 hours, may bibigay po ibang klase po kapag kumilos ang Diyos, kapag ikaw po naging mapanalangin, kayo po ay gigisingin ng Diyos. Amen po. Kahit madaling araw po yan, gigisingin ka. Kasi bakit ko po naranasan ko po yun. Gigisingin ka, para kang tatabi dito, mag-pray ka na. Yes Lord, parang na naman ako. Ika, kasi alas 4, dito manalangin ka. Baka mo naman nila ako. So yung spiritual level po ay umaangat, tumataas. Kaya po, ibang klase kapag ang Diyos po ay kumilos. Ngayon din po, ang tao po ay binabago sa pamagitan ng panalangin. Si Jesus, ang pagbabago po niya, yung kanyang anyo nagbago. So may pinapahiwatag po yun. So nagbago po ang kanyang anyo at yung kasuotan. And even po yung kasuotan, mula po sa aklat ng Lucas hanggang Gawa, ang kasuotan po ay sumisimbolo po ito sa estado ng iyong buhay. Ano ka ba? Anong kaanyuan mo? Ito ba ay maharlika? Ito ba ay mahirap? Dukha? No? So yung kasuotan yun, pinapakita po yung glorious plot sa kalangitan. Yung atin po kasuotan. Kaya nagdinig. So sa verse 30 po, biglang may nagpakitang dalawa lalaki. May eksena. Dalawang lalaki po. Sino po yung si Moses at si Elias? Ano po? So habang ginagawa ko po itong pag-aaral na ito, ang pili ko rin po ako yung umaakyat ng bundok. Bakit po? Ang dami po niyang nais sabihin. Ano po? Ang dami po niyang nais sabihin. Kaya nung inassign po ako, bago po yung message na ito, sabi ko, hindi pala basta ito. Marami po pala itong pag-aaral. Sabi ko, hanggang kaninang umaga po, ako po ay nagbabasa na po, Lord, paano ko po paisiin? Ito po ay 7 kopya, 7 page po ito. Pinaiksi pa po yun. Sabi, paano ko i-deliver ito ng limitadong oras? Pero kung pag-aaral, siguro buwan po ang tatapusin ito. Kung talaga yung matyaga pong pag-aaral. Kaya pinapahakyaw ko, hindi ko na po binabuklat pa sabihin ng bukis yata sa brother dito. Ano po? Okay. So, ganun po. Ako man po ay nahihirapan din. Feeling ko po ako rin yung umaakyat sa bundok. Kasi po, inilalagay ko po yung aking sarili sa katayuan ng Panginoong Jesus. Ano po yung hirap na nararamdaman ng isang tao na malapit na mamatay? Ano po? Kaya tuloy po tayo. So, biglang may nagpakitang dalawang lalaki, sina Moses at Elias. So, ano po ba ang ginagampanan ni Moses at ni Elias? Sa Old Testament po, si Moses po ang original redeemer ng mga Israelite from Egypt to Canaan. Ano po? Sila po yung original na nagpagligtas nila mula sa pagkaalipin sa Egypto patungo doon sa lupang pangako. Sila yung ginamit ng Diyos, si Moses po yun. Sa kanya rin po, si Moses din po ang kumakatawan sa Lumang Tipan, yung po 10 Commandments, yung law. Ano po, siya rin po yun. At si Elias naman po, ay may ginagampanan din po. Kung si Moses po, ay sa kanya po kumakatawan ang law, si Elias naman po, siya naman po yung magpapanumbalik. Ano po, bakit po, sa Old Testament po, si Moses po ang nagpakilala sa mga Israelita kay Yahweh. Ano? Bagamat alam po ng iba, oo nga, may Diyos, may Yahweh. Pero siya po ang mas nagpaunawa na mayroong Diyos ang Israel. Ano si Yahweh. On that time, sila po ay naging masunurin. Masunurin po yung mga alagad ay yung mga Israelita, mga Hebreo sa Panginoon. At nang dumating nga po si Elias, Elijah was the prophet whom God predicted would turn the heart of the people back to himself in the future as he had in the past. So yung pagbanggit po kay Elijah and Moses, yan po ay nakasulat sa aklat po ng Malakias. Malakias 4:4-6.
Yan po, ito po ay katabi po ng Mateo. Pag pabalik po tayo sa Bible. Malakias 4, verse 4 to 6. Ganito po sinasabi, alalahanin ninyo ang mga itinuro ni Moses at ang mga tuntunin at kautosang ibinigay ko sa kanya sa bundok ng Sinai upang sundin ng bansang Israel. Verse 5, ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakasundo ang mga ama at ang mga anak. Kung hindi, mapipilitan ako magtungo riyan at garap na wasakin ang inyong bayan. So sa Malakias pa lamang po, nabanggit na po, sino po yung dalawang tauhan? Si Moses at si Elias. Nakaugnay po yung prophecy. Ano po yung propesya? Kailangan maganap sa panahon. Ano po? Kailangan mangyari. Kasi nasa Old Testament tayo, magkaugnay po ito eh. Old and New Testament, pinagsama po dito, yung katuparan. Ano po? Katuparan noong propesya. Yan, sabihin niyo po pag natok na kayo ha. So, ganito po talaga ako magkwento. Okay. So, Moses established Yahweh worship in Israel by giving the law. Si Moses po yun. Elijah preserved Yahweh worship in Israel when the nation was closer to abandon it. Bakit po? Sa panahon po, sa Biblia, nung panahon po na nag-contest po, di ba yung kay Baal, mga tao ni Baal, mga propeta ni Baal at saka si Elias, nag-contest po sila, di ba? Yun po yung time na ang mga tao ay sumasamba na kay Baal. Ang ginampanan po ni Elijah ay para mag-preserve yung mga Israelita. Ilan na po yung prophet nun yung natitira. Para manatili, magtiwala kay Yahweh. Kaya nung bumaba po yung apoy mula sa langit, itutukin po ang handog. Sabi na, kay Yahweh lamang kami maglilingkod. Walang ibang Diyos ang Israel, kay Yahweh lamang kami maglilingkod. Yun po yung pinatay ni Elias yung mga propeta ni Baal. Kaya na-preserve po yung mga paniniwala sa Diyos. So may ginagampanan po si Moses at saka si Elijah. Yung katuparan ng mga inihula mula doon sa Old Testament. Ito din tayo, verse 31. Na ang anyo ay nakasisilaw din. Sila ay nakipag-usap kay Jesus tungkol sa nalalapit niyang kamatayan na magaganap sa Jerusalem. So nakikipag-usap po yung dalawa, si Moses at si Elias, kay Jesus. Nakikipag-usap po siya. So bakit po? Walang ibang makakaunawa kay Jesus tungkol sa mangyayari, kundi si Moses at saka si Elias. Kasi yung katuparan po, ito lang inihula ng mga propeta. Parang magbigay ba ng moral support, kailangan Jesus mangyari yung inihula. Kasi bilang tao, ikaw po yung manghihina, kasi mamamatay na ako Di ba? Kung tayo po yung mamamatay, kahit nga po kung ako yung nasa silya elektrika, yung oras ako nasa nahulunan ko, alas 3 na, kada tiktak po ng relo yan, kahit di ka pinapawisan, papawisan ka po na alas 3 ang ikot na lang. Wala pa yung presidential pardon, wala pang tumatawag, wala pa magre-ring na i-hold mo muna yung pagbitay kay Brother Lito. Wala pang gano'n. Pero may nakakaligtas po sa pagbitay. Kasi tumatawag yung presidente. Presidente lang po ang pwede magpa-hold sa Sinisteria Electrica. Yun po yun. So dito po, yung damdamin po ni Jesus, kailangan gumaan. So nag-uusap po silang tatlo. Ayan. Verse 31, na ang mga anyo ay nakasisilaw din. Sila ay nakikipag-usap kay Jesus tungkol sa nalalapit niyang kamatayan na magaganap sa Jerusalem. Yan. So nag-uusap po sila. So nasaan po yung tatlong alagad on that time? Nasa eksena po ba sila? Wala. Sila po ay tulog.
kapag tayo po ay in-invite ng kasama mo, pupunta ka ng bundok para manalangin, ano po yung layunin? Manalangin, hindi matulog. Naulit po ba ito yung pangyayari nito? Naulit po yan nung manalangin si Jesus sa Gethsemane. Nasaan yung mga alagad? Tulog. Si Jesus, bigat na yung kanyang damdamin. Pumapatak yung kanyang pawis na animong dugo. Ganun po yung hirap na nararamdaman. Ako nalalapit na yung aking kamatayan. Ano po? Kaya hindi ka nagpapalpitit, magpapalpitit po kayo. Ano po? So, balikan po natin yung objective, malaman ang kahalagahan ng pakikinig at pananalangin. Yan po sa verse 28 to 29. At yung pangalawa po, maunawa ng hirap na daranasin ng Panginoong Hesus. Yan po sa verse 30 to 33. Yun po yung layunin natin, maunawa ng hirap. So, kailangan ilagay po natin sarili doon sa tao na nakakaramdam po ng hirap na ito. Patuloy po tayo. Doon sa verse 33 at 32, natutulog sina Pedro noon. So hindi po nila nasaksihan yung simula ng pagningning, pagbabagong anyo ng Panginoong Hesus, maging yung pagliwanag. So natutulog sina Pedro noon, ngunit sila'y biglang nagising. Ano po? Biglang nagising. Diba? Kayo po yung natutulog. Diba? Tapos, bigla kayong nagising. Ano yung immediate reaction ninyo? Magulat. Ha? Magugulat. Hindi mo lang kung gagawin mo. Yung parang, ano lang po parang yung sa mga social media, di ba? Natutulog. Ay, bilisan mo. TikTok ba yun? Hindi mo alam tapos sabihin, tago na kayo. Sa, puyat na puyat yung tatay. Napamura yung tatay. Ano ang mga bata ay natutulog yung tao, tapos biglang, tago ka tayo. Hindi mo alam kung ano yan, nagbabarilan ng baso, kaya tago. Siyempre, bago natutulog ka, suot ka talaga sa ilalim ng upuan. Hindi mo alam kung gagawin kasi nagulat ka eh. Di ba? Ano yan, sabi, malungkot ako itong mga, may maipakita na siguro sa TikTok. Sa ganun lang. Nervous naman yun, bakit mo yun? Yun na, yung pala magtatago-taguan lang, sasama yung tatay. Natulog. Hindi kang gigisingin. Siyempre, ikaw po, hindi mo lang. Ano nangyayari? Tago ka. Ito pong mga alagad, natutulog sina Pedro noon. Ngunit, sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nakasisilaw ang anyo at may kasamang dalawang lalaki. So, nung pagkagising nila, sino kaya itong kausap ni Jesus? Sila naman ay aapat ng umakyat. Ba't may dalawang tao? Nagniningning din. Yung ningning po nila, hindi yung katulad ng ningning na nangyari kay Jesus Christ. Kasi dito po, dinescribe po ni Lucas na sila ay mga lalaki. May dalawang lalaki. Men. Sa English version po, ano po? Men. At tanging sa account lamang po ni Lucas, dinitalye po niya na si Jesus ay nakikipag-usap kay Elijah and Moses about sa mangyayari. Pero pag binuksan po yung book from Matthew and Mark, wala pong nakadetalye na ganoon, na detalye na nagkipag-usap po siya patungkol sa kanyang kamatay na magaganap sa Jerusalem. So sabi pa po dito, sa verse 33, yan po yung ano natin, from 30-33, maunawaan ang hirap na daranasan ng Panginoon. Sabi po dito, nang papaalis na ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, Panginoon, mabuti po at nandito kami. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Ang totoo ay hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Ano po? So nakilala nila habang nag-uusap. So, nandun po sila sa eksena na kung ipipicture out po natin sa ating isipan na tayo po ay nandun sa time na andito yung 3 nag-uusap, nagniningning at andun ka, bagong gising. Ay, siya pala si Elias. Ay, siya pala si Moses. Ano? So, nakita mo bigla yung patay na nung 1,000 taon na. Tapos, instant, ay, siya pala si Moses. Ay, siya pala si ano? Nasaan lugar na ba tayo? Diba? Nananagilip ba ako?
Diba? Kaya parang sa mga pelikula lang, nalagay ba ako? Kurutin mo nga ako, sampalin mo nga ako. Asan ba tayo? Kasi ang iniisip po nila ay nagsimula na po yung kingdom. Ano po? Nagsimula na yung kingdom, yung paghahari ng Diyos. Kasi andun na si Moses, andun na rin po si Elias, at dahil po doon sa prophecy, inaakala po niya na magtatayo na sila ng tent. Kasi ito po yung Feast of the Tabernacle. Ano po? Yung tinutukoy ni Pedro. Ano po? Yung pista ng mga kubol. Ito po yung ginaganap nila bilang pag-aalala ng Israel sa paglaya nila mula sa Egypto. Once a year, ito po yung ginaganap po nila. Yung pista ng kubol. Ano po? So, kaya nasabi ni Pedro, gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Ang purpose po, ano, Pastor? Purpose. The purpose po is to delay. Ano po? Para ma-prolong yung kanilang experience na maranasan na ganito pala yung nararamdaman kapag ang anyo, ano po, yung glory, gusto nilang ma-prolong, lumaba pa yung time. Kasi aalis na eh. Para ma-hold yun, ipaggagawa ka namin ng kubol. Isa kay Jesus, isa kay Moses, isa kay Elias. Ano po? So para ma-hold muna, para yung experience, yung maranasan mo ba? Ano? Yung kaluwalhatian na nararanasan. Pero yun po yung kaisipan ni Pedro. Okay, tuloy po tayo. Ang totoo, hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Fail po doon si Pedro kasi hindi po yun yung layunin ng Panginoon. Again, hindi po yung layunin. Akala niya, yun na nagsisimula na, hindi ba? Ano po, hindi pa po. Ang totoo, hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Kasi iba po nga yung layunin ni Pedro, iba po yung layunin ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, yung fulfillment. Mangyari po yung inyakda, yung inihula ng propesya. Ang gusto naman ni Pedro, huwag nang matuloy, dito na lang po tayo, Panginoon, okay na tayo. Andiyan na si Moises, andiyan na si Elias, okay na. Huwag na, para hindi na pumatuloy sila from Caesarea Philippos to Jerusalem. Para hindi matuloy, para hindi pamatay si Jesus. Yun po ang purpose ni Pedro. So sa verse 34, nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang makapal na ulap at sila'y natakot. Ang ulap pong ito ay same din sa ulap na nangyari sa Exodus. Noong time na ang mga Israelita ay nasa ilang, sila po yung nagko-cover sa mga Israelita kapag mainit, sila po yung nagko-cover para hindi sobrang init. Paggabi naman, yung pillar of fire, ano po, yung haliging apoy na magsisilbing init nila sa gabi kahit sa lamig, sa disyerto. So ito, tinatawag nga po yung cloud na ito po yung sa Shekinah. Ano po, sa tawag sa Shekinah. So dahil po doon, again, kung babalik po tayo sa eksena, pagpunta mo ng bundok, yung fog, babangga sa iyo. Ano po, doon sa naka-experience ng fog sa bundok. Ano po? Yung fog, talagang yung mo, mababasa po yan. Yung feeling mo, ako nga po nakaramdam ng takot. Ano po, siguro parang nasa lupa man ay langit na, bakit po ako nakaramdam ng takot, hindi ko makita yung kasama ko. Ito pala, nagkakaroon ng zero visibility, hindi mo makita talaga, kaya kailangan mo may lubid para alam mo kung nasa kasama mo, nasa ka na. Ano? So, kapag dumipa ka, pag umahampas po yung ulap, makapal na ulap sa bundok, pag dumipa ka, tumatagos po yun. Kala mo yung naglalaro ka ng bula, pag ginano mo yung kamay mo, ano po yung sa ibabangga sa iyo, tatagos yun doon sa katawan pag dumipa ka. Ano, kitang-kita mo yung, kala mo nasa langit ka na, ano sa yung ibang kasama ko? No? Kaya tatakot. How much more yung nararamdaman po noong 3. Kasi may ulap na lumuko po sa kanila. At hindi lamang po yun. Sa verse 35, isang tinig ang nagsalita mula sa ulap, ito ang aking anak.
ang aking pinili. Pakinggan ninyo siya. So ito po ay mula po doon sa aklat ng Mateo sa binanggit po ni Sister G. Sabi po doon, nung mabautismuhan po si Jesus Christ, ito ang aking anak na lubos ko hinalulugdan. Ano po? Ang binanggit po doon ay beloved son. So yun po yung preparing ni Jesus sa ministry. At ngayon po naman, ang binanggit po dito, ito ang aking anak, ang aking pinili. Pakinggan ninyo siya. Ano po? Kasi nga, taliwas sa pakinig ng mga alagad na ito pong nangyayari nito para mahol si Jesus. Hindi, makinig kayo, kailangan mangyari na si Jesus ay mamatay, mapako sa cross. Yun po ang kailangan mangyari. Makinig. So, yung pagsasalita po ng God the Father, ito ang aking anak, ang aking pinili. Siya naman the chosen one. Siya yung chosen. Ano sinabi po ng Panginoon. So, ito naman po yung preparation ni Jesus sa kanyang kaganapan na mangyayari sa Jerusalem. Yung kanyang pagkamatay at yung kanyang muling pagkabuhay. Yan. Nang mawala ang tinig, nakita nila nag-iisa si Jesus. Hindi muna ipinamalita ng mga alagad ang kanilang nakita. So, nakita nilang nag-iisa si Jesus. Ibig sabihin, alone. So, si Jesus lamang po ang pag-asa po natin para mangyari po yung katuparan yun. So, mga minamahal, tayo po ay dumarating sa punto na tayo po nahihirapan. Aminin natin hindi. Dumarating po tayo sa kabigatan. So bilang mga mananampalataya, dumarating po tayo sa punto na nararanasan po ng Panginoon Jesus. May kabigatan po tayo nararamdaman, hindi po nila ito maunawaan, maging ng mga mahal sa buhay, ng mga kaibigan, ng mga kapatid, maging kapatid sa pananampalataya. Walang taong nakakaunawa sa iyo, kundi ang Diyos lamang. Kaya kailangan mong katagpuin mo siya sa bundok kung kinakailangan. May mga pagluha ka na hindi nila nalalaman, idulog po natin ito sa Diyos. Lord, help us, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon. Pag-aalin mo po yung aming hirap na nararanasan. Kung may nakakaranas po man sa inyo, sa atin, sa loob po ito, na feeling mo, pabigat ka na sa pamilya mo, dahil mahina ka, wala kang magawa, may Diyos na nagpapalakas sa iyo. May Diyos na tutulong sa iyo. Ang Diyos po lagi nandiyan. Tayo po tumayo. Samahan niyo po ako sa ating pong pag-awit. Tunay nga po in Christ Lord. Sa bawat isa po sa atin, ano man po yung ating nararanasan, ano man po yung ating nararamdaman, may mga bagay man po na humahadlang, tandaan po natin, ang Diyos po lagi nandiyan. Nahihirapan man po tayo, may problema man tayo personal, problema po na hirap na hirap ka na. Alalahanin po natin, Lord, salamat po. Napagtagumpayan mo po ang lahat ng bagay. Kaya hindi rin po niya tayo pababayaan. So, mababit po tayo. In Christ alone, I place my trust. Hallelujah. Hallelujah. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Once again, Christ
alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. For the last time, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Yes, Lord, tunay nga po, Ikaw po ang aming kalakasan. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na aming nilalapitan, Panginoon. Ama, tunay nga po ang aming mga kapatid, ang aming mga puso ay nakakaranas din po ng kabigatan. Lord, ano man po yung sitwasyon na kanila po nararanasan sa oras po ito, pataguin niyo po yung bawat isa. Lord, kung may nakakaranas, Panginoon, hirap na hirap ka sa kanilang buhay, Lord, tulungan mo po bawat isa. Pag-aanin mo, Panginoon, yung aming nararamdaman. Ama, tunay nga po, hindi po namin ito masabi minsan sa aming po mga mahal sa buhay. Lord, minsan feeling namin pabigat na po kami sa kanila. Minsan, Panginoon, hindi po nila kami maunawaan bakit nangyayari mga bagay na ito. Lord, salamat po dahil nariyan ka. Kinakatagpo mo kami, Panginoon. Tinuturuan mo kami manalangin, ilapit ito, Panginoon, sa iyo. Diyos, buksan mo po ang aming puso, aming isipan, Panginoon. Lord, tunay nga po, Ikaw lamang po ang aming pag-asa. Tunay nga po, ang bundok na ito man ay mahirap pag-ibig. Ngunit mas mahirap po yung dala-dala namin habang kami po umaakyat sa bundok para Ikaw, Panginoon, katagpuin. Lord, salamat, Panginoon, dahil hindi mo binibigo ang iyong mga anak. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong kapangyarihan, nararanasan ka, Panginoon namin. Salamat, Panginoon, alam po namin, sa tingin po ng iba, hindi po namin ito kaya. Pero dahil nandiyan ka, Panginoon, makakayanan po namin ito. Salamat, Panginoon. Alam po namin na may babaguhin ka sa aming buhay, sa aming puso, sa aming isipan. May mga pangarap po ang bawat isang Panginoon. Nahihirapan po nila itong makamit. Pero nariyan ka, Panginoon, para kami tulungan, bigyan ng pag-asa. Para makamit po ito, Panginoon. Lord, patuloy ng aming puso at isipan ay hayaan mo naka-align ito sa iyo, Panginoon. Upang hindi kami, Panginoon, mabigo. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na nahiya. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo na matyagang nakikinig. Salamat, Panginoon, dahil tunay nga po, ang salita mo, Panginoon, ay banal. Ito'y makapangyarihan. Higit na matalas kaysa ang tabang na magkabiling talim. Ito'y tumatagos maging sa paghiwalay ng kahaluan ng Espiritu ng mga kasukasuan ng mga utak sa buto at nakatataho ng iniisip at pinabalak ng tao. Salamat, Panginoon. Tunay nga po, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Ikaw ang Diyos na di nagbabago, Ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga pangako. At ang mga pangakong ito, Panginoon, ang pinangahawakan ng iyong mga anak. Kaya magbanal, salamat. 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 Sa ulit pagkakataon, minsan paawitin po natin. Hallelujah. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of
source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Kaya mong banal sa umaga po ito, sa iyo po aming papuri, pagluwalhati, pagdakila. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus.